This motorcycle ang nagsagot sa tanong kung paano pagsamahin ang classic design at modern specs at a 160cc segment na meron ding performance. Mga bossing, ito nga pala si Honda Stylo 160. Hindi ito yung parang basta-basta lang na scooter mga boss, kundi ito yung motorsiklong may performance pero may class. At dahil inilabas na ito sa Indonesia, natural lang talaga na magtanong ang mga Pilipino tungkol dito sa motorsiklong ito if may lalabas ba din tong motorsiklong ito dito sa Pilipinas. And if lalabas man to dito, ito ba yung motorsiklong bibilin mo? Kasi sa video na to, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features. First impressions natin dito sa motorsiklong ito. Who is this best for? Si Honda Stylo 160. 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan mo rin. And ang final thoughts natin dito sa motorsiklong ito. If this motorcycle is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago yan mga bossing, meron tayong expected price dito sa Pilipinas kay Honda Stylo 160 which is around 160,000 pesos. And malaki yung chance na ganyan yung kanyang pricing simply because meron pa tayong tax na babayaran dyan at saka mga iba pa na pwede maging transaction para mapunta yan dito si Honda Stylo. Meron nga pala tayong 4 na colorways if ABS yung pagpipilian mo, which is meron tayong matte blue, meron tayong green, meron tayong white, tsaka meron tayong matte black. Samantalang if CBS yung pipiliin mo, meron tayong red, black, tsaka beige. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang specs and key features. Si Honda Stylo ay may displacement na 156.9cc with a camshaft of single overhead cam na merong 4 valves na may power na 15.2 horsepower at 8,005 rpm at merong torque na 13.8 Nm at 7,000 rpm. Yung weight nga pala dito is around 118 kg and yung fuel capacity niya naman is 5.0 liters. Naka Honda ESP na nga pala to mga boss, and yung fuel efficiency naman natin dito is around 45 kilometers per liter. Naka CVT auto na, meron tayong ACG starter, naka auto start stop, meron din tayong liquid cool dito, meron din tayong smart key dito, and dual channel ABS. Naka FI tayo dito and the power socket which is USB A or C. Meron nga pala tayong bagong LCD display dito. Naka full LED lights na sa harap at sa likod para bagong-bago talaga siya tignan. Bago yan, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions, which is ang seat height ni Honda Stylo is around 768mm with a ground clearance of 151mm and the wheelbase of 1275mm. Yung gulong niya naman sa harap is around 110 by 90 by 12 while sa likod naman is naka 130 by 80 by 12. Sa key features natin, meron tayong digital panel meter dito na maganda siya tignan, hindi na siya mukhang Honda Click 125 na LCD display. Meron din tayong new LED lights dito and LED headlights na rin yung kanyang turning signals na may style. Tapos naka 12-inch tires and rims tayo dito na maganda din naman yung kanyang kulay. And yung braking system dito is meron siyang optional na ABS. Harap at likod na yan mga boss ha. Meron na rin tayong pop-up center hook dito, so kitang-kita mo naman as a scooter, ma-appreciate mo talaga yan, especially if meron ka mga pinamili galing sa mall or sa market. Naka smart key system na rin tayo dito and meron tayong USB charger center console, while yung new LED taillight natin dito sa likod is maganda pa rin siya tignan. Hindi, lalagay ko na lang yung full specs dito sa screen para makita nyo if maganda ba talaga tong motorsiklo nito and baka para sa'yo ba talaga tong motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang first impression regarding to comfortability, affordability, and usability. So comfortability mga boss, dito talaga makikita ang ganda ni Stylo 160, which is relax na yung riding position mo, malapad at maayos na upuan yung makikita mo dito, and yung riding ergonomics niya dito is hindi agresibo. So that simply means maganda siya for city riding, relax to for your daily commute, and goods na goods to if medyo graduate ka na sa mga agresibong style na riding style. Affordability wise mga bossing, masasabi natin dito okay naman siya, kaso nga lang if Indonesia price yung susundin natin, but if sa Philippine price 160k, medyo mapapaisip ka talaga kasi if dadagdag ka lang ng konti, pwede ka mag Honda ADV, or if magdadagdag ka pa konti, pwede ka mag 180cc ng mga Bristol motorcycles. However, okay pa rin naman tong motorsiklong ito if para sa'yo talaga to or ikaw talaga yung target audience ng motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang usability ng motorsiklong ito. Despite having a classy look dito na medyo may pagka-modern retro, hindi naman tayo natatalo dito sa kanyang specs and features.
Meron na nga tayong hook, meron tayong decent na fuel tank, meron tayong convenience kasi nga scooter, meron pang gulay board, and naka 160cc na tayo dito, which means meron tong lakas sa mga arangkada. Ngayon naman, pag-usapan natin para kanino ba si Honda Stylo 160 if makakarating man tong motor na to dito sa Pilipinas. First natin dyan is para sa mga riders ng gusto ng retro classic na style na motorcycle pero merong modern aspects sa kanilang bibilhin na bagong motor. Kung sawa ka na sa mga sporty and mga aggressive riding styles, this motorcycle could be one of the best options na makikita mo ngayon sa market na merong clean look, elegant, and napaka-sophisticated. Number 2 naman natin is para to sa mga lifestyle riders. So it means hindi lang to pang lalaki, maganda rin to para sa mga pambabae. If babae yung bibili nito, hindi ito intimidating kahit pa meron siyang 160cc. Hindi na rin siya ganun kabigat. And lastly, napaka-premium pa ng kanyang dating. So mag-elevate ka talaga if ever gagamitin mo to pang fashion/lifestyle. And last but not the least, para to sa mga naghahanap ng 160cc na motorcycle pero hindi na naghahanap ng aggressive stance na riding style. 160cc motorcycles na kasi ang parang bagong upgrade coming from 125cc motorcycles o di naman kaya beginner na hindi na makukulangan sa arangkada if ito na yung bibilhin nila as first time buyer. So medyo napupusuan mo na rin ba si Honda Stylo tulad ko? Pero bago ka umasa dito, meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan mo rin and baka mapaisip ka sa motorsiklong ito. First natin dyan is that this motorcycle may look a very classic one, which means if medyo classic tingnan, diba? Medyo less sa features, less sa mga modernity. Kasi alam mo naman, kapag classic, parang nawawala yung pagka-classic niya if lalagyan mo ng mga modern features. But this motorcycle really elevated its level nung meron siyang mga features na ganito such as charging socket, merong gulay board, napaka-classy ng style ng kanyang headlights, at naka 160cc na. For that kind of technology, for this kind of motorcycle na napaka-classy tignan, masasabi mo talagang pinag-isipan tong motorsiklong ito. Number 2 naman natin dyan is that meron siyang variant options. Pwede ka mamili dito if ABS ba or CBS yung mapipilian mo. Kaso nga lang, mapapapili ka talaga ano yung gusto mo, whether ABS or CBS. Kasi pag ABS yung pinili mo, meron siyang color na wala si CBS. Or if si CBS yung pipiliin mo, meron siyang color si CBS na wala si ABS. Other than that, you're good to go. And last but not the least is that meron tong dalang convenience as a Filipino rider. Mapa-work man yan, errands, or casual rides, this motorcycle gives a lifestyle content of riding experience. That simply means this motorcycle is not just for practicality, but it also gives a sophistical kind of beauty. And alam naman natin na walang perfectong motor, and siguro yung one good thing to improve lang talaga dito is that if dadating man to sa Pilipinas is ang kaniyang pricing. Alam naman natin ng Pilipinas, marami na talaga mga motorsiklong dumadating dito, so mas maraming options, mas marami yung kanilang kompetensya. Kung ilalabas man to sa Pilipinas, malaki yung chance na hindi ito masyado yung pipiliin kasi alam naman natin na mas pangmasa yung pipiliin nila, which is meron tayong Honda Click, meron tayong Yamaha Aerox, or Yamaha NMAX, which is maganda rin naman tignan. Kaya isa siguro to sa reasons bakit napaka-critical if ilalabas ba to sa Pilipinas o hindi. So ang tanong natin dyan, may chance kaya ito ilabas dito sa Pilipinas or wala? Kasi for me, makikita natin dyan that it is possible but it is not guaranteed. Although makikita natin na lumalaki na talaga ang community ng mga classic riders which is nag-i-start na sa Giorno Plus, tapos nag-elevate pa yung specs engine ng mga classic motorcycles such as this motorcycle na naka 160cc na, we can really say that this can slowly grow up as time passes by. But for now, medyo mahirap talaga siya. And siguro makikita naman natin bakit wala pa to sa Pilipinas is that we can have an uncertain profit with this motorcycle kasi wala pa masyadong community or specific targets ang makikita natin pwede maging buyers ng motorsiklong ito. Marami talagang options sa mga pwedeng maging target ng motorsiklong ito kaya malaki yung chance na hindi pa to agad ilalabas sa Pilipinas. Ngayon naman, nasa final thoughts na tayo. Kung wala pa akong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155 at meron akong experience sa pagmamotor, will the Honda Stylo 160 be a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision? For me mga boss, this motorcycle sadly is a good motorcycle option, especially if you're like me na okay na sa mga pangmasa na motorsiklo as long as nabibigay na yung mga kailangan ko. And that simply means meron tong mga specific na target audience which is yung mga gusto ng
classic gentleman style, yung mga hindi na need nung pabilisan, yung tipong merong performance pa rin pero hindi na ganyan ka-aggressive. In which makikita natin yan sa ibang mga motorcycles such as Honda Click and Yamaha Aerox and Yamaha NMAX. That simply means this motorcycle is hindi para sa lahat. But at the end of the day, makikita naman natin that this motorcycle deserves a lot of flowers to be given kasi nagle-level up na talaga si Honda when it comes to specs. And lumalabas na rin ang pagka-competitive ni Honda. And hopefully, mas maging ganyan pa si Honda when it comes to giving people what would really want and what would really need. So for me mga boss, I can say para to sa mga specific na people. But if isa ako doon sa mga na-target ni Honda, meron akong options if ever man. Kasi alam naman natin, na-release na rin si CF Moto Aura 150 which is medyo same lang sila pero mas panalo sa specs yun kasi meron siyang dashcam sa harap at sa likod. And if gusto mo makita yung video na yun, ilalagay ko na lang yung link sa baba. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan. And always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!